DCA kapag walang stop loss, pwede rin 'to, mag-DCA. But then again, ultimately kasi while you're doing the DCA, 'no, papasok natin ulit yung chart. For example, your conviction is uptrend, green cloud na 'yan, sa 15-minute green cloud na rin, right? Sa 5-minute green cloud na rin. Sige, sabihin natin na ang taas ng conviction mo na uptrend 'yan. Okay? Kasi naka-align, kumbaga the stars are aligning. So let's say ha, nakakita ka ng setup. Hanap tayo dito ng setup na nag-fail, ha. Let's say ito. Itong setup na yan. Green cloud, green dot, green candle, overpower yung red. Ito po yan. Let's say yan yung setup mo. No? Pinasok mo yan. So normally, kung pumasok ka sa trade, you're a newbie, you can put a stop loss yan. Low risk sa ilalim nitong kandila na to. Diyan ka na maglagay ng stop loss. After several candles, ayun, na-hit na yung stop loss mo. Ngayon, paano ka ba magdi-DCA? Kung mataas yung conviction mo sa market, naka-align lahat ng stars. Green cloud sa 1, sa 15, sa 5. So instead na mag-cut, mag-stop loss ka dyan, you add another entry on the next po yan, setup. Ito po yung next setup. Green cloud, green dot, green candle, in-overpower yung previous red. Pwedeng yan or pwede rin ito. Kasi mas malinaw, yan. Yan or ito. So, dalawa na yung entry mo. Okay, so yung DCA. Pwede mag-DCA. Ngayon, hindi ibig sabihin, nag-DCA ka na, tapos na po doon. Hindi po yun. Ang next mo na is, what if, di ba, kahit na naka-align lahat ng stars, what if mali yung basa mo, nag-alboroto yung market, nag-tweet si Trump, di ba, bumagsak. Yung circuit breaker is your ultimate protection. Bumaba, 20%. Nakadalawang entry ka, nag-DCA ka, bumababa pa rin. Once you hit that circuit breaker, pikit mata. Thank you, market, na experience ko to. I'll move on, diba?